Okay, good day. Welcome to the third week of our lesson in General Mathematics, or I may say na third modules na natin, sa GenMath ngayong second quarter. Okay, so these are the learning competencies that are expected for you to acquire at the end of this lesson. Itong lesson natin sa Module 3. And the topic that we are going to discuss is about the annuities. So, yung mga description, mga patungkol sa annuity, specifically sa general and simple annuity, yun yung doon tayo magpo-focus for this lesson. Okay. So, nasa part ito ng module ninyo sa what's in na section. May definition doon about equivalent rates. And according to your module, equivalent rates is two annual rates with different conversion period that will earn the same compound amount at the end of a given number of years. Ibig sabihin na merong dalawang halimbawa, si person A at si person B ay parehas na nangutang. Si person A, di ba pinag-aralan natin to last time, yung mga different conversion period, yung monthly, quarterly, semi-annually, na-discuss natin yan noong nakaraan. So, halimbawa, si person A, yung conversion period or yung interest rate, nung kanyang inutang ay compounded, sabihin na nating monthly. Si person B naman ay compounded quarterly. So, magkaiba sila ng conversion period. Kasi yung isa, buwan-buwan na nagkakaroon ng interest. Yung isa naman ay kada 3 buwan, tsaka nagkakaroon ng interest yung inutang. Ngayon, dito sa tinatawag natin na equivalent rates, anong specifically, anong rate or anong amount rather ang magiging equal yung parehas na magkaibang conversion period. Yung for example, si person A at si person B, anong amount or anong exact rate na magiging parehas sila ng for example, 50,000 ang magiging future value. So, anong interest, anong rate rather, yung naka-percentage or naka-in percent form. Anong specific na rate na magkaiba sila, again, ng conversion period na kung saan ay magiging equal yung kanilang future value. So, pinag-uusapan natin yung missing dito is ano kaya yung percent na yon. Yun yung tinatawag natin na dito sa equivalent rate. Okay, let us have an example. Yan, sabi dyan, let us complete the table by computing for the rates equivalent to the following nominal rates rather. So, yung una, meron tayong given interest rate which is 12% compounded monthly. And then, aalamin natin yung rate nga kung saan ka-equivalent nitong nandito sa given natin na 12%. Okay, which is supposedly yung isa ay annual rate, yung kanina. So, meron tayo ngayon dalawa na magkaiba ng conversion period kasi yung isa, buwan-buwan na naiinteresan, while yung isa naman ay taon-taon. So, ang hinahanap natin is anong rate, anong percent na magiging equal yung kanilang interest. Or pwede din na anong percent mag-equal yung kanilang future value or present value. So, anong rate kaya yon? I-equal muna natin silang dalawa kasi nga, ang hinahanap natin is kailan sila magiging equal. Ito, future value that we have. So, we have F1, yung annual,
And yung F2 natin, ito yung monthly, yung conversion period. So, i-equate natin sila. Pag-equalin natin sila kasi yun yung kailangan nating malaman. Kailan or anong rate mag-i-equal si future value ng dalawa. Last time, yung sa module 2 ninyo, na-introduce na natin yung formula for future value ng compound interest given that the conversion period is not annually. 'Di ba? Balikan nyo yun kung sakali na nalilito pa rin kayo sa part na yon. And we have this formula for both na principal quantity 1 plus I over 1, wherein yung I natin dyan, ito yung nominal interest. And then, raised to 1t yung sa left side, and 12 times t naman dito sa kabila. Yung 1 at saka 12 dito, ito yung conversion period. Ito yung gaano kadalas na nag-i-interest. And yung t natin dito is the time. Yung for example, ilang taon nila babayaran yung inutang. Yun yung letter T. Yun yung nire-represent niya. Okay, dahil nga sabi natin na yung isa ay annual, ibig sabihin yung conversion period niyan ay 1 lamang, isang beses sa isang taon. While yung sa kabila, dahil sabi natin monthly, therefore 12 times yung conversion period niya, kaya meron tayong 12. O ngayon, cancel si P, makakancel yung P dyan kasi we can divide both sides by P. And then, let us i-let natin si T, yung variable T natin be equal to 1. Kaya naman yung exponent natin sa left side na 1 times T, 1 na lang. And eventually, hindi na natin isusulat kung 1 lang din naman ang exponent. At yung nandito sa right side natin, 12 na lang kasi nga, i-let natin si variable T be equal to 1. So, compute lamang natin. So, we have itong 1 plus I over 1 equals 1 plus 0.12 over 12 quantity raised to 12. So, evaluate lang natin si 0.12 divided by 12. That will be 0.01 plus 1. Kaya nagkaroon tayo sa right side ng 1.01 raised to 12. And then, sa kabila naman sa left side, alam natin na si I over 1, I lang yon. 'Di ba? Any variable, any number divided by 1 is just the numerator itself. Kaya I na lamang siya. And then, yung 1 na nandito sa left side, i-transpose natin sa kabilang side. Kaya from positive, naging negative. Kasi ang goal natin is malaman yung rate, yung percent, yung naka-percent, kung kailan magiging equal yung future value ng dalawang magkaibang conversion period. So, by computing that, i-input sa calculator si 1.01 raised to 12 and then minus 1, the answer will be 0.126825, or if we will convert this decimal into percent, we have 12.6825%. Ibig sabihin yan, sa rate na yan, sa interest rate na meron dyan na present na na-compute natin, sa 12.6825% magiging equal yung future value ng dalawang magkaibang conversion period. Okay, so nasa what's new pa lang tayo, what's in pa lang tayo na part ng module. So ngayon, okay, puntahan naman natin yung mga definition. Puntahan naman natin ngayon yung mga definition natin in your module 3. So una, ano ba kasi yung annuity? So sabing, according nga dito, annuity is a sequence of payment made at equal or fixed intervals or periods of time. Kung sa mga pinag-usapan natin sa unang dalawang module ninyo, 'di ba? Nung pinag-usapan natin 'yon ay isang beses lang yung pagbabayad. Pero pagdating dito sa annuity, hindi isang beses na isang bagsakang binabayad, kundi merong payment interval tayo na tinatawag. Halimbawa,
Si person A ay nangutang at nakapangako siya na ang way niya ng pagbabayad ay kada buwan para mabayaran niya ng kabuuan yung kanyang total na inutang. So, dito pupasok si annuity. Pero, yung for example, yung katulad ng diniscuss natin ng Module 1 and 2, si person A nangutang, tapos ang napag-usapang date na babayaran niya lahat ay ganitong date. So, isang bagsakan, yung Module 1 and 2 na diniscuss natin. But again, dito sa annuity na to, dito sa annuity na tinatawag natin, meron tayong payment interval na tinatawag, magbabayad yung nangutang o kaya naman, for example, either investment yan, pwedeng monthly nagde-deposit, ganon. Okay, so yung tinatawag nating payment interval, ito nga yung sinabi natin kanina, kung ano yung pagitan ng pagbabayad, halimbawa, nung ating nanghiram, nung borrower. Katulad nga ng sabi ko, kunyari, si person A, na pag-isipan niya na ang pagbabayad niya ay buwan-buwan. So, yung payment interval natin is monthly. Monthly yung kanyang pagbabayad. At kaya siya natawag na annuity kasi nga, merong payment na ginagawa yung nanghiram. Hindi lang isang bagsakan niya babayaran yung utang. Okay. So, meron tayong iba't ibang annuities na tinatawag. We can classify different annuities as follows. So, una, we can classify an annuity according to payment interval and interest period. Ibig sabihin, sa pagbabayad, kung gaano kadalas ang pagbabayad at gaano kadalas din ang pagkakaroon ng interest. So, meron tayo dito simple and general annuity. Under simple annuity, ang ibig lang sabihin yan, yung pagbabayad mo at saka yung interest period or interval ay same. Yung conversion ng interest ay parehas lang. Halimbawa, si person A, nangutang siya, nagdesidido siyang buwan-buwan magbabayad, tapos yung interest din, na sinabi sa kanya nung pinag-utangan niya ay buwan-buwan tumutubo yung pera. So, parehas yung pagbabayad niya at saka yung pag-convert noong tubo na hiniram niya. Simple annuity. Sa general annuity, magkaiba yung payment interval at saka yung interest period. Halimbawa, person B naman tayo. Si person B nag-decide na kada 3 buwan magbabayad sa inutang niya. Pero, ang interest period, ang pag-interest nung hiniram niya ay kada buwan. So, magkaiba. Magkaiba yung conversion period ng interest at saka yung payment interval niya. Okay. So, next naman, we have annuity according to time of payment. Ito naman yung pagbabayad. So, sa ordinary annuity or annuity immediate, ang sabi dyan, a type of annuity in which the payments are made at the end of each payment interval. O halimbawa, sabihin nga natin na kada buwan ang kanyang pagbabayad. Hindi siya sa unang buwan magbabayad. Halimbawa ay December 1, So, hindi. Kundi, patatapusin niya muna yung isang buwan, tsaka siya magbabayad. Sa annuity due naman, ito naman ay a type of annuity in which the payments are made at beginning of each payment interval. Ibig sabihin, kung for example, napag-isipan niya na buwan-buwan magbabayad, sa umpisa pa lang ng December 1, ayan, magbabayad na siya. Pero sa ordinary annuity, sa katapusan pa magbabayad. Ito naman, sa according to duration, we have annuity certain. Ang sabi dyan, an annuity in which payment begin and end at definite times. Ibig sabihin, merong exact na date, kung kailan mag-end. Kalkulado kung hanggang kailan yung payment and even
yung, syempre, pag-i-interest. Kasi once na bayad na yun, syempre, wala nang i-interesan. Pero sa contingent annuity, ito naman yung hindi sigurado, hindi definite, hindi define kung hanggang kailan yung pagbabayad niya. Dire-diretso lang na magbabayad, pwedeng, minsan dito din pumapasok yung yung inconsistent na payment interval sa contingent annuity. Okay, so ito naman yung mga definition na may encounter natin as we go through dito sa part ng lesson nyo sa annuity. We have term of an annuity. This is the time between the first payment interval and last payment interval. So, basically, ito lang yung unang beses ka nagbayad hanggang sa last mo na pagbabayad. Huling buwan o huling araw ng pagbabayad mo. Yung total nun. So, regular or periodic payment, ito naman yung magkano yung binabayad mo sa isang in a particular payment interval. For example, ang napagdesisyonan mong ibayad ay 1,000 kada buwan. So, yung amount or future value of an annuity, same lang din yan dun sa mga yung diniscuss natin nung nakaraan na ito yung magkano yung halaga ng pera mo sa end ng pagbabayad mo. Magkano yung halaga or magkano na yung magiging pera mo after, for example, after 6 years, yung napagdesisyonan mo kasi na bayaran yung inutang mo. So, magkano na kaya yung pera nung nagpautang sa'yo ni lender after 6 years? Magkano na yung halaga din? Kino-consider din kasi natin yon. So, present value, syempre, ito yung halaga ng pera ngayon. Kaya nga present na tinatawag. So, ibig sabihin, ito lang din yung kabuuan na magiging pera mo in the future, pero dadali natin siya sa present. Kabaliktaran ng future na ano yung magiging pera or halaga or total money mo sa dulo or sa huling pagbabayad mo. Sa present naman, magkano, pabalik naman ng pera, magkano naman yung total earned money mo or total that will be earned. Kasi, idadala nga natin sa present yung mga payment na hindi pa nangyayari. Kumbaga, ikakalkula mo lang kung magkano kaya yung pera ko ngayon na halimbawa 6 years niya pababayaran, pero if ever, magkano yung present value nung money ko ngayon. So, yun naman yung tinatawag natin na present value of an annuity. Okay, ngayon magbigay tayo ng halimbawa ng problems under simple annuity. So, sabi dyan, number 1, installment payment for an appliance at the end of each month with interest compounded monthly. So, kung ma-observe, dalawa yung payment interval natin at saka interest period ay same ng date, same ng conversion, monthly. O, yung pangalawang example, Jean plans to save money for the future. She will set aside 5,000 at the end of every 3 months and put it on an investment company where her money will grow by 3.5% quarterly. She will do this for 30 years. Ito naman, so ang sabi dito ay every 3 months mag-set aside siya ng pera. Yung interest din ay quarterly, na kung saan every 3 months din yung pagkakaroon ng interest. So, meaning to say, parehas yung conversion ng payment and interest, kaya this is simple annuity. Magbigay naman tayo ng halimbawa under general annuity. Ay, naulit ata yung ating presentation. So, simple pa rin ito.
Okay, magbigay naman tayo ng halimbawa under general annuity. Number 1, sabi dyan, installment payment for an appliance at the end of each month with interest compounded annually. Kung mapapansin, magkaiba na yung payment at saka interest interval. So, ganoon din sa pangalawa, yung pagbabayad niya ay every month, pero yung conversion period, yung interest period ay quarterly. So, yun yung difference ng simple and general annuity kapag i-observe natin sa isang problem, word problem. Okay, so basically, let us graph or rather itignan natin siya in a context in number line, yung simple annuity. And magbigay tayo ng halimbawa. So, tulad nito, monthly yung pagbabayad. Yun yung R natin. Yung payment natin, na consistent nating ibibigay, we will set a variable which is R. Kaya nga in this example, even sa inyong module, R yung nakalagay dyan, and 3,000, yung, in this example, 3,000 yung napagkasundoan na consistent na ibibigay niyang payment. And then, yung time, kasi nga sabi natin kanina, yung time natin is mula una na siya ay nagbayad hanggang sa pinakahuli ng pagbabayad niya. So, magbigay lang tayo ng halimbawa na in this case, dun sa ginraft natin or nilagay natin sa number line until 5 months lang. So, kaya our T is 5. And then, our payment interval, tuwing kailan ba siya nagbabayad kada buwan. Kaya naman, the payment interval is 1 month. Okay. So, let us now have a word problem na magko-compute na tayo, and we will identify or we will solve for the future value of simple annuity. So let us have example number 1. Suppose Mrs. Santos would like to save 3,000 pesos at the end of each month for 6 months in a fund that gives 6% compounded monthly. How much is the amount or future value of her savings after 6 months? Kung mapapansin sa problem natin, 3K or 3,000 ang kanyang ibabayad kada dulo ng buwan. Okay, at the end of each month. And then, yung ding pag-i-interest, noong sinisave niya na money, ay 6% compounded monthly. Kada buwan din siya. And ang question is, how much is the amount or future value of her savings after 6 months? Magkano kaya yung pera niya 6 months from now, given na 3,000 yung payment na ginagawa niya every month? So, unahin muna natin na i-identify yung mga missing variables or yung mga given variables natin. So, yung R natin, magkano ba binabayad niya? Consistently, 3,000. And then, sabi natin, yung time natin is the interval, ng beginning until the end ng pagbabayad. According here sa problem, 6 months lang kailangan nating i-compute, until 6 months. Kaya naman our time is 6 or kalahating taon. And then, yung nominal rate natin, given 6%. And our M, gaano kadalas yung conversion? 12 months, sabi dyan kasi monthly, kaya 12. And then, we are going to find the F or the future value. Okay. Ngayon, i-graph natin, i-diagram natin yung problem na binanggit natin kanina. So, ang sabi natin, ang pagbabayad niya ay every month sa loob ng 6 na buwan. So, we have this number line from 0 to 6 which implies 6 months.
and the consistent payment is 3,000. And then, dahil ang goal kasi natin is dadalin natin yung pera niya na ma-earn, aalamin natin kung magkano in the future. Okay? So, yung sa unang buwan na magbabayad, ay dadalin natin sa future value niya after 6 months. So, that will be 3,000 multiplied by 1 plus 0.005 raised to 5. Okay? So, bakit naging 0.005 na lang? We are given kanina na 6%. Remember yung formula natin sa I, no? Na kailangan nasa dulong discussion natin yun sa module 2. Nasa 0.06 ay i-divide natin siya sa 12 so that we will know the rate, monthly. Kaya naman, doon nakuha yung ating 0.005. Okay? And then, kasi kung katulad nung nakaraan sa discussion natin sa module 2, bakit walang ganito naganap? Ibig sabihin, hindi naman na tinatable-table isa-isa and so on. Kasi nga doon, sa mga discussion natin sa module 2, isang bagsakan yung pagbabayad. Kaya, per se, na isinasubstitute lang natin yung mga given. Pero dito kasi, dahil kailangan nating alamin yung future value ng lahat ng magiging payment, kailangan isa-isahan natin yung future value sa unang pagbabayad. O bakit raised to 5 na lang? Kasi ilang buwan ba yung natitira na lang? Kasi nakapagbayad na siya ng unang buwan. Syempre 5 na lang. Nung 2 buwan yung nakalipas, syempre 4 na lang and so on. At sa huli, we will sum. Ibig sabihin, we will sum it up pag a-add-in natin itong mga ito. So, kung yan, again, ay kukunin natin yung future value, kada payment interval, yan ang magiging kakalabasan as an illustration. 3,000 multiplied by 1 plus 0.005 raised to, depende doon sa raise kung kailan na ba yung payment na yon, nakailang payment na ba, kaya meron tayong 5, 4, 3, 2, and 1 na exponent. Okay, so yung mga yon, pag kinompute natin yan, magkakaroon tayo ng mga sumusunod, and nandiyan naman yan sa module ninyo. At kukuhanin natin, katulad ng sabi ko, yung sum, pag-a-add-in natin sila. Kasi nga, we need to determine the future value of all the payment, lahat nung binayad. Hindi lang naman yung first month na pagbabayad ang kailangan nating kuhanin, yung future value, kundi yung lahat ng magiging payment. Kaya kailangan nating ipag-plus yung lahat ng ito. Okay, ngayon, yung kanina is for an illustration lang. Siyempre, meron tayong may mas madali doon. Yung magkakaroon na tayo ng formula. And ito yung formula natin for the future value under simple annuity. Wherein yung F is the future value, M is the frequency, gaano kadalas ang conversion, T is the term or time in years, yung taon, na gaano katagal, ilang years na binayaran or babayaran. R is the periodic payment, and I, ito yung nominal rate or the given rate, the given interest rate. So using the formula that we introduced, based doon sa naunang example natin kanina, kapag yan ay sinubstitute nyo, parehas lang din ang makukuhang sagot. So, si 0.06 divided by 12, ang lalabas pa rin doon ay 0.005. And then, 1 plus 0.005, syempre that will be 1.005. And then, raised to
12 times 0.5, pag-multiplyin muna si exponent. I know naman na alam nyo yung germ das, ano? Yung group muna, exponent, then ratio, multiplication, division, addition, and subtraction. Ganun pa rin naman yung process ng pag-compute kapag medyo complicated yung formula. Okay, let us have example number 2. Sabi dyan, in order to save her high school graduation, Marie decided to save 200 pesos at the end of each month. If the bank pays 0.25% compounded monthly, how much will her money be at the end of 6 years? Ngayon, again, observe natin that parehas yung pagbabayad niya or yung rather pagde-deposit kasi magse-save siya, mag-iipon. At saka yung interest ng mga iipunin niya, same ng period, ng interval, kada buwan. Ngayon, alamin natin yung mga missing variables or yung mga given variables na meron tayo sa problem. Yung R natin, yung payment na payment interval is 200 pesos. Taon, o, diba? Yung time natin, gaano ba katagal daw siya mag-iipon? 6 years. Nominal rate natin, 25 or 0.25%. At kapag kinonvert natin yan, si 0.25 into decimal, that will be 0.0025. And then, yung conversion period natin is 12 since monthly, sabi naman dyan, each month, kada buwan, kaya 12. And then, dahil ang tanong ay magkano daw yung pera at the end of 6 years, makalipas ang 6 na taon. So, ang hinahanap, future value. Ngayon, syempre, gagamitin na natin yung formula. Kasi kaya lang tayo nag-illustrate kanina, nag-diagram kanina, para malaman ninyo paano ba nag-work yung sinasabi ko with regards dito nga sa annuity. So, substitute lang natin yung formula again. Let us follow yung proper way of solving. And then, we will get the future value be 14,502 centavo. Or 0.2 centavo. Okay. Ngayon naman, papaano naman sa present value? Ano naman yung how does it work naman under present value? So again, ganun pa rin yung example problem natin sa number 1, same pa rin tayo, but this time, ang hahanapin naman na natin instead of future value, we will look for the present value. Same given lang ito sa example 1 natin kanina, kaya hindi ko nababasahin. So, ang hinahanap nga dyan is the present value. And ang sabi dito, discount the payment of each period of the beginning of the term, that is, find the present value of each month. Meaning to say, ibig lang sabihin yan, yung supposedly payment sa 6 na buwan mula ngayon, dadalin natin sa present. Magkano yung halaga sa present nung pera na supposedly babayaran pa 6 years from now. Okay, so lahat ng magiging payment niya 6 years from now, 6 months rather. Lahat ng magiging payment niya sa 6 months, sa 5 months, sa 4, 3, 2, 1, dadalhin natin right now sa present. Magkano kaya yung value ng pera na yon? Okay, just like what we did sa example 1 natin when we are looking for the future value, let us first draw a time diagram for this example. Katulad ng sabi ko, di ba? Yung mga payment sa future, dadalhin natin sa present. Kaya naman, instead na yung exponent natin kanina ay, di ba, naka-positive, kasi nga, pinupunta natin sa future. Ngayon naman is, naka-negative tayo ng exponent. Ngayon, but eto naman, marahil yung nagtatanong iba sa inyo, bakit meron na tayong exponent na 6? Kasi, dadalhin natin siya sa time 0, sa present. Ibig sabihin, wala pang payment na nangyari.
Kaya naman, meron tayong ang exponent niya is ganun lang din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And to be specific, naka-negative yung mga exponent natin. Kasi sa kanina, kapag dinala natin yung first payment sa month na 6, nag-start na kasi tayo ng unang buwan. Ibig sabihin, ilang buwan na lang yung natitira? 5 months. Kaya raised to 5 yung pinakamalaki natin kanina. Okay, kapag yan ay kinompute natin isa-isa, yung mga pinresent natin kanina, nadadali natin sa present, or magkano kaya yung present value nung pag nagbayad 6 months from now, 5 months from now, and so on. Ito yung mga sumusunod na yan. And for us to determine the present value ng kabuuan, syempre, kailangan natin silang pag-addin. Pag pinag-add, ang lalabas ay 17,536 and 79 centavo. So, kung isosolve naman natin siya by means of substituting lang sa mismong formula natin, we have this formula. Okay, for our present value. And then, sa substitute lang natin yung dahil nga ito yung formula, so kailangan natin ng future value, na-compute naman na natin kanina ano yung future value, di ba? So, this one is the future value, 18,340 and 89 centavo. And then, i-substitute lang din natin yung mga variables. And eventually, we will get 17,536 and 79 centavo. Okay, so ngayon naman ay dumako na tayo sa example number 4. And by the way, yung example number 3 pala, hindi ko na tawag dito. Hindi ko na mention kanina, 'di ba? Nakalagay kasi doon sa example. Ay even sa module ninyo, nakalagay diyan 0.09. It should be 0.06. Kung ano lang yung nominal rate, Minsan mali-mali kasi talaga nakalagay sa module ninyo. But again, kung ano yung given na nominal rate, yun lang yun. Hindi yung 0.09. Typo lamang siguro. So, punta na tayo dito sa example number 4. We have here, Mr. De La Cruz paid 200,000 as down payment for a car. The remaining amount is to be settled by paying 16,200 at the end of each month for 5 years. Now, if interest is 10.5% compounded monthly, what is the cash price of his car? So, kung 200,000 yung down pay, ang nangyayari lang dito sa problem na ito ay bumili ng kotse si Mr. De La Cruz. Nagbayad siya ng pauna na 200,000 at para ma-fully paid ay 16,200 ang kailangan niyang bayaran kada buwan sa loob ng 5 taon, na kung saan ang interest is 10.5%, yung mga matitira niya pang babayaran. Ang tinatanong ngayon is magkano yung presyo ng kotse niya. Now, the cash value or yung cash price is equal to the down payment if there's any plus the present value of the installment payment. So, ibig lang sabihin, kapag ang hinahanap ay cash price, down payment plus yung present value lang ng mga kinompute natin kanina or yung inintroduce natin kanina, how we solve yung present value. Si down payment naman is depende kung may down payment. Dito kasi sa problem natin, merong down payment. Kaya, pagka sinolve natin yung cash price, kailangan nating i-add si down payment sa present value. So, ito yung mga given natin. Down payment is 200,000. Yung payment niya kada buwan is 16,200. And yung time, sabi niya, kung gaano katagal niya babayaran ay 5 taon. Yung nominal rate natin ay 10.5% rather, and ang conversion period ay 12 since monthly ang pagbabayad maging ang
pag-i-interest. Okay. So, from our formula kanina, gamitin natin yung formula na inintroduce natin when we are looking for the present value. And then, substitute, sa ating formula, yung mga given, we will have the present value be equal to 753,702 and 20 centavo. Okay, so take note for the present value na formula natin. Okay? And then, so from here, dahil nakuha na natin si present value, ang kailangan na lamang natin malaman is magkano yung presyo ng kotse. And for us to determine the cash price or the cash value, we have to add down payment plus yung present value. So, ang CV or ang cash value natin ay 953,702 and 20 centavo. Okay, ngayon naman dumako naman na tayo sa general annuity na kung saan ang pagbabayad, ang payment interval at interest period ay magkaiba na. Nakatulad ng pinaliwanag natin kanina. And ito yung magiging formula natin. So, kung mapapansin ninyo, the same lang dun sa mga na-introduce nating formula kanina sa simple, ordinary annuity. But, the difference will be yung unang diniscuss natin kanina, yung unang-una sa part ng module nyo na what's in, yung sabi ko, anong rate magiging equal yung future value given na magkaiba, yung conversion period. So, ia-apply natin ngayon dito para nang sa gayon, ma-solve natin siya. Ayan, okay? So, for the present value under general annuity, we have the formula R multiplied by 1 plus J, quantity exponent n minus 1 all over J, wherein the J is the equivalent rate per conversion period. Ito lang yung I over M. And yung N is the total number of payments, or ito lang din yung M times T, yung conversion period multiplied by the years, And yung R natin, regular payment. Okay, so let us have example number 5. Sabi dyan, Mel started to deposit 1,000 monthly in a fund that pays 6% compounded quarterly. How much will be in the fund after 15 years? So, kung mapapansin, ang pagbabayad ni Mel ay buwan-buwan, pero ang pag-i-interest ay quarterly. Ibig sabihin, every 3 months ang pag-i-interest. All in all, 4 times na nag-i-interest kada taon. At ang pagbabayad niya ay 1,000 monthly, meaning to say, 12 times siyang magbabayad kada taon. So, ganun pa rin sa dati, ilagay lamang natin yung mga given. So, we have R, yung payment natin is 1,000. Nominal rate is 6%. If we will convert to decimal, that is just 0.06. Yung M natin, yung conversion period noong interest ay quarterly, kaya naman 4. And yung N natin, ito lang yung conversion period naman nung payment interval rather, at saka yung time naman natin, in years, kaya 12 times 15. Kaya inilagay na lang natin dito na N kasi nga, pag halimbawa si N dito na part, ginawa pa nating M times T, malilito tayo kasi nga, dalawa na yung conversion na present sa atin eh.
Kasi kanina sa simple annuity, yung M natin, iisa lang na value. Ngayon, magkaiba na. Magkaiba yung M sa interest interval at magkaiba yung M sa payment interval. And ang hinahanap natin is the future value. So, find F. So, una, ang gawin natin ay, ito na yung sinasabi natin kanina, yung part na what's in, na kailangan i-convert muna natin yung isa, katumbas, katulad ng conversion period nung isa. O, halimbawa, dito, si 6% yung interest ng tawag din yung, for example, yung bangko, kaya naman yung ininvest nitong si Mel, yung interest nun na compounded quarterly ay i-convert natin siya into monthly. Kasi yung payment interval natin ay kada buwan. Katulad nung kanina, yung what's in, i-equate lang natin, dapat equal yung dalawa, si future value nila. So, F sub 1 equals F sub 2. Ito yung si F sub 1, ito yung monthly natin. Si F sub 2 natin, ito naman yung quarterly. So, makakancel si P kasi nga, pagka dinivide natin both side by P, so cancel lang yan. And then si letter T natin, i-let ulit natin siya be equal to 1. Okay, so we have now 1 plus J. So, bakit ngayon natin ginawang letter J? Kasi nga, bakit si I over 12 ang ginawa natin J? Kasi, ang goal natin, nasa ano na tayo monthly. Sa monthly natin, i-convert si quarterly. Kaya, yung part na monthly, yun yung gagawin nating variable J. Yun yung aalamin natin, monthly. Kasi doon na tayo magbe-base sa monthly. For example, kung si quarterly ang gusto nyong ang gusto nyong maging J, ibig sabihin nun, si monthly naman yung i-convert nyo quarterly. Pero in this case, ang ano nga natin is yung quarterly ang i-convert natin sa monthly. Kaya naman yung J natin is si I over 12. Kasi nga, ang kailangan nating makuha ang interest is yung per month na. Kung gusto nyo, per quarter, so yung kabila, yung gagawin yung J. Yung nasa right side. So, substitute. Si quarterly, 0.06 over 4. So, compute. That is just, we have, para mawala exponent natin sa left side na 12, i-erase lang natin yung kabila by 1 over 12. Or ibig lang sabihin yan, 12 root. Okay, di ba may tinatawag tayo na cube root, fourth root. Ito naman, 12th root. And ang ibig sabihin lang nun ay 1 over 12 para lang mawala yung exponent na 12 dito sa left side. Okay, so ngayon, nilagay na natin, kaya nawala si 12 dito sa left side na exponent. Naglagay na tayo ng 1 over 12 na exponent sa kabila. Exponent yun by the way. Exponent yung 1 over 12 na yan. Okay, then compute 1 times 4 divided by 12 is just 1/3. And then yung 1 dito sa left side, ipinunta lang natin sa right side, kaya nagkaroon tayo ng minus 1. Compute, following the right order of solving the problem, we now have the J. Ito na yung rate natin monthly. Ito na yung gagamitin natin ngayon. Kasi, dito sa rate na to, magiging equal sila ng future value. Dito sa 0.0049751. Okay, so ngayon, dahil meron na tayong J, balikan na natin ngayon yung formula sa future value na i-substitute na natin ngayon si J. Hindi na natin gagawin yung yung, di ba, I over 12, wala nang ganun pa. Kasi nga, meron na tayong J mismo na na-solve. Kaya isa-substitute na lang natin siya. And yung N natin, na-compute naman na natin, 180. Yung ating total or term ng pagbabayad.
So, pag yan, in-input natin sa calculator, ang makukuha nating future value is 290,082 pesos and 51 centavo. At na ngayon, yung ma-earn niyang money at after 15 years ni Mel. Okay, so last example number 6. Again, this is also a general annuity, na kung saan magkaiba yung payment and interval, interest interval. So, dito, sabi dyan, Ken borrowed an amount of money from Kat. He agrees to pay the principal plus interest by paying 38,973.76 each year for 3 years. So, how much money did he borrow if interest is 8% compounded quarterly? Basically, magbabayad siya kada taon. Ito, taon-taon ang pagbabayad niya ng 38,973 pesos and 76 centavo. Pero yung interest ay kada 3 buwan. Ibig sabihin, kung kada 3 buwan, 4 na beses sa isang taon nag-i-interest yung perang hiniram niya. Ang tinatanong, how much money did he borrow? Magkano ba yung original money na hiniram niya? So, ang tinatanong, principal. Yung P, yung nawawala. Okay. So, kapag yaan ay ipinunta natin, doon sa, tawag dito, gagawin ulit natin, basically, yung process na ginawa natin kanina. So, F1 equals F2. So, same process lang para makuha natin yung J. And I will leave that to you as an assignment na lang, para ma-practice nyo din. Paano nga ba nakukuha si J? So, follow nyo lang yung step kanina na diniscuss ko sa example number 5. So, pag nakuha na si J, substitute lang sa formula natin for the principal, which is, na-mention na rin kasi kanina to, diba? Na-flash na rin sa screen itong formula for the principal. So, substitute and then follow the right way of solving. GERMDAS, group, exponent muna, i-evaluate si exponent, and then ratio, and then we have multiplication, division, addition, and subtraction. So, kapag yan ay na-compute na or in-input niyan sa calculator, the principal will be 100,000 pesos and 0.03 centavo. Meaning to say, ang inutang niya ay 100,000. Yun yung inutang niya. Okay? So, yun yung ating discussion for this simple and general annuity. Okay, so that's all for our lesson sa Module 3. And if you have any question, please, please message doon sa GC natin or kaya naman mag-comment kayo dito sa comment section. Okay, thank you very much.